Basta may laban kami sa September sa US, pero hindi pa natin sabihin kung saan kung kailan. Manalaw tayo dito ngayon, pero hindi naman posible naman tayong matalo, di ba? Matalo lang tayo pag yung kalaban hindi boxer. Paldo-paldo na naman ang magkapatid na sina John Dariel at Jason Casimero. Hindi pa nga tapos ang laban kay Luis Nery, pero next fight sa Amerika na gagawin at ngayong September na raw. Keith Thurman gaganti kay Pacman, Sebastian Fundora ililigpit muna. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Ito ang kwentong di pa nakwento, Pilipinas para sa mundo, Pilipinas para sa mundo. Tara ating panuorin si Coach Jason Casimero sa kanyang pasabog sa malaking plano para lalong pumaldo. At syempre, video courtesy po tayo mga kwento sa Quadrualas It's My Boy. Versus Casimero happen in 2027. Sa tingin ko kung manalo tayo guys, kung manalo tayo dito ngayon, pero hindi naman posible naman tayong matalo, di ba? Matalo lang tayo pag yung kalaban hindi boxer, runner. Oo. So siguro mga December yan mga boss, December. Kakaroon tayo ng laban ulit sa December. Siguro kung sino pero basta may laban kami sa September sa US, pero hindi pa natin sabihin kung saan kung kailan. September, hindi natin anuhin kung bakit tayo lumalaban doon. Pag nanalo tayo kay Nery, matik magiging na yan. Number 1 tayo sa WBA at pwede na nating labanan yan. Kasi pag na number 1 tayo sa WBA, matik sa WBO, papasok tayo dyan sa ranking. Siguro mga 3, 2, papuntang 1. Tapos WBC, yan, magiging tayo dyan. 4, 2, 3, mga ganyan. Tapos WBO, papasok tayo dyan sa ranking. Pag natalo natin to ng maaga. Sana knockout Malakas din si hindi natin yan inaano si Nery. Malakas din yan. May bitaw din yan. Pero para sa akin kasi depende kasi yan sa mga nakakalaban mo Pwede kang maging malakas kasi depende kasi yan sa kalaban mo. Malakas ka lang tignan nung nakaraang laban mo kasi mahina yung kalaban. 'Di ba? Pero si Tata kasi guys, ang inaano ko sa inyo kasi trusted na ba? Ang dami ng malalakas talaga na kinalaban, 'di ba? Tapos si Tata kasi guys nung nagsimula kami sa boxing, lahat ng mga laban niya noon puro talaga siya binibinta. Kumbaga pinapakain siya ba? Lahat ng laban niya pinapakain siya, pinupuntahan niya. Yung bansag niya dati yung road warrior kasi nga lahat ng lugar, halimbawa yung nagkarambol, yun lugar ng kalaban yun pinuntahan niya, nanalo pa Tata. Si Titi, lugar ng kalaban yun, pinuntahan dinayo ni Tata. Si Charlie Edward, yan. Si yung Thailander, doon natalo si Tata nung kay yung kickboxer na tapos nag-rematch doon sa China, yun ni-knockout ni Tata. Samantala, Thurman, target ng redemption laban kay Pacquiao matapos ang enkwentro kay Fundora. Muling uminit ang usapin sa mundo ng boxing matapos ayagang amunin ng Amerikanong boksingero na si Keith Thurman ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao para sa isang rematch. Sa ulat mula sa Times of India, binigyang diin ni Thurman na ang muling pagharap nila ni Pacquiao ay isang malagang pagkakataon para sa kanyang redemption o pagbawi. Matatandang tinalo ni Pacquiao si Thurman noong 2019 via split decision na nagresulta sa unang pagkatalo sa karera ng Amerikano. Magiging isang redemption fight ito para sa akin syempre. Masyadong maikli ang 12 rounds. Dapat ay gumawa tayo ng 15-round fight. Payag ni Thurman sa isang panayam na ibinahagi ng Fight Hub TV. Ngunit mga kwento, merong malaki at napakatangkad na harang. Yan ay si Sebastian Fundora. Bago makuha ang inaasam na rematch, kailangan malampasan muna ni Thurman na isang malaking hamon ngayong linggo. Nakatata siyang umarap kay Sebastian Fundora para sa WBC Super Welterweight title. Mga kakwento, ang laban na ito ay tinuturing na crucial o napakalaga para sa comeback trail ni Thurman. At ayon sa mga eksperto, kung magagawa niyang talunin si Fundora,
at makuha ang korona, magsisilbi itong matibay na bala upang muling akitin ang Pinoy legend na si Pacquiao na bumalik sa lona para sa isang blockbuster na bakbakan. Pero ang tanong para kay Thurman, ang laban kay Fundura, kaya ba niyang mapagtagumpayan? Hindi ko maano mga boss. Hindi ko makita pero 'di ba si Neri na ano na yan dati sa nagturok, 'di ba ganyan. Kilala na natin yan si Neri na 'di ba na ano pa yan na positive pa yan nung sa Japan. Iwan ko lang kung 2 beses ba. Kasi nabana siya dati sa Japan eh. Yung una, hindi mo nakuha yung timbang. Tapos, yun nga, nagpositive. Tingnan natin. Sana hindi siya magpositive ngayon sa paparating na laban. Kuya Lods will take Kuya Lods will Tata make weight in the final weigh-in? Yes. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yung tanong mo, bro, yung tanong mo kasi ayaw kong sagutin. Kasi para marami pa pong may mga tao kasi mga boss na kanang kuan ba ng mga nangasuya na mo ba. Bisayon ako para makuha masultigid na ako og tarong. Na may mga tao gud nga nangasuya na mo ba nga di ko no makuha ang timbang, di makuha ang timbang. Nya mangutana mo og pilang timbang ni tata karon di ko mosulti kay para mamusta to sila kay nangagit og pustaanay namo ba. Nangagit magpustaanay pero nindot sa nada. Makakwarta ta sa mga ingana-ingana, di ba? Sayon ra kayo. Mga kakwento, ang matinding pag-alala ni Coach Jason Casimero hinggil sa pisikal na kondisyon at integridad ni Luis Neri para sa nalalapit nilang tunggalian ay normal lamang. Binigyan diin ng kampo ni Casimero na dapat maging malinis at patas ang lahat ng pagsusuri upang matiyak na walang anumang ipinagbabawal na gamot sa sistema ng kalaban. Kaya dahil dito ay marami nangangamba dahil baka mauwi sa pagkansila ng laban kung sakaling magkakaroon muli ng issue sa doping test ang Meksikano. Ayon kay Coach Jason, hindi lamang ang paganda sa loob ng ring ang kanilang iniisip, kundi pati na rin ang kasiguruhan na susunod si Neri sa mga protocol ng Anti-Doping Agency. Malaga para sa kanila na maging positibo ang resulta ng negosasyon at pag-iinsayo habang nananatiling negatibo anumang sustansya o gamot ang dalawang kabalyero para sa kaligtasan ng dalawang mga boksingero. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.